Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Malaman na kaya nila Annalyn kung nasaan ang kinaroroonan ni Harry at Lynette upang iligtas sila sa kamay ni Carlos? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tugpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nanaig pa din ang pagiging isang anak ni Harry para kay Carlos kaya hindi niya sinabi ang katotohanan sa mga tanod na nagpunta sa bahay nila ang tungkol sa nangyayari sa loob ng bahay. Sinabi ni Harry na siya ang hinahanap ni Doc Carlos na anak niya dahil ang akala ng mga tanod ay nawawala ito kaya napasugod sila sa bahay ni Carlos para sana matulungan nila ito dahil ang buong akala nila ay may nangyaring hindi maganda kay Harry. Ngunit nagsawalang kibo din si Harry at hindi niya sinabi ang ginawa ni Carlos kay Lynette na kinidnap ito ng ama niya. Kaya umalis na lang ang mga tanod na walang kaalam-alam sa nangyayari at kahit si Arman ay napaniwala nilang may sakit si Lynette sa pag-iisip. Habang sa loob naman ay sinasaktan ni Carlos si Lynette dahil buong akala ni Lynette ay magsusumbong na si Harry sa mga tanod dahil mas mabuting tao ito kesa sa ama niyang si Carlos. Ngunit nang bumalik si Harry sa loob, hindi niya kasama ang mga tanod at sinabi niya kay Carlos na hindi niya ito isinumbong. Napayakap naman si Carlos kay Harry sa tuwa at ipinagpasalamat niya ang ginawa nito. Hindi naman makapaliwala si Lynette sa narinig niya at napatingin siya kay Harry. Ikinadismaya niya ito. Pinanghinaan ng loob si Lynette dahil mas kinampihan ni Harry ang ama niyang si Carlos. Naitanong niya kay Harry kung bakit hindi siya nagsumbong at kung bakit hindi niya ginawa ang tama. Hindi naman makakibo si Harry sa sinabi sa kanya ng tita Lynette niya. Sinabihan naman ni Carlos si Lynette na tumigil ka na dahil anak ko si Harry, ako ang ama niya. Umaasa ka bang isusumbong ako ni Harry? Napakawalang utang na loob naman niya kung gagawin niya yun sa akin na isusumbong ako. Kaya walang nagawa si Lynette kundi ang mapaiyak nang dahil sa mga ginawa sa kanya ni Carlos na pananakit. Samantala sa East Ridge Hospital, sobra nang nag-aalala si Annalyn sa nanay Lynette niya dahil hindi pa rin nila ito makontak si Harry at patuloy silang nag-aantay na magkaroon ng signal si Harry para malaman nila ang kinaroroonan nito gamit ang tablet na naiwan ni Harry. Iniisip naman ni Regan na baka nagkampihan na ang mag-amang Carlos at Harry dahil kung kailan nila ito hinahanap saka naman walang signal siya. Umaasa si Annalyn na gagawin ni Harry ang tama dahil naniniwala siya na iba siya sa ama niyang si Carlos. Samantala sa bahay nila Carlos sa San Rafael, muli nilang iginapos si Lynette sa itaas ng kwarto para hindi na ito makatakas pa. Nakiusap si Harry kay Carlos kung pwede niyang kausapin ang tita Lynette niya. Pumayag naman si Carlos pero sinabihan niya si Harry na wag niyang gagawin na pakawalan ang tita Lynette niya kundi malilintikan ka sa akin. Naunawaan naman ni Harry ang sinabi ni Carlos kaya sinabihan niya ito na wag kang mag-alala dad, hindi ko gagawin yon. Habang si Lynette naman ay nakatingin lang sa mag-ama. Bumaba na si Carlos at naiwan si Harry at umupo siya sa harap ng tita Lynette niya. Maya-maya humingi ng pasensya si Harry sa tita Lynette niya dahil sa ginawa sa kanya kanina. Iniisip niya kasi na pwede niyang pakiusapan ang daddy Carlos niya na pakawalan na lang siya dahil umaasa pa din si Harry na may natitira pang kabutihan sa puso ng ama niyang si Carlos. Alam niya na pakikinggan siya nito kaya makikiusap siya dito. Umiiyak naman na sinabihan ni Lynette si Harry na makinig ka sa akin Harry, hindi na siya yung daddy mo na nakilala mong mabait. Huwag kang makikinig sa kanya, iba na siya. Halimaw na siya, hindi na siya ang daddy mo. Umiiyak na nagmamakaawa si Lynette kay Harry na pakawalan niya ito habang may oras pa dahil alam niya na hindi susuko ang daddy niya sa mga pulis. Ngayon mo ipakita sa akin na hindi ka katulad ng daddy mo. Naniniwala ako na iba ka sa kanya. Gawin mo ang tama. Magsumbong ka Harry o kaya tawagan mo si Annalyn. Nagmamakaawa ako sa'yo bago pa mahuli ang lahat. Tahimik naman na nakikinig si Harry sa mga sinasabi ni Lynette. Maya-maya ay tumayo si Harry at sinabihan niya si Lynette na susubukan kong pakiusapan si dad na pakawalan ka na lang tita. Naniniwala ako na pakikinggan niya ako at kilala ko siya. Saka bumaba si Harry para kausapin si Carlos habang naiwan naman si Lynette na umiiyak
at umaasa na makikita pa niya muli ang anak niyang si Annalyn. Samantala sa ibaba ng bahay, nagiinom si Carlos dahil iniisip niya na magiging problema niya ngayon si Harry dahil alam niya na ang lahat ng ginawa niya. Ano ang susunod na pwedeng gawin niya? Dahil hindi siya nakakasigurado na hindi siya tatraydorin ni Harry pag nagkataon, kaya kailangan niyang maunahan si Harry kung ano man ang binabalak niya. Hindi pwedeng makapagsumbong si Harry na hawak niya si Lynette at siya ang pumatay kay Irene. Hindi din papayag si Carlos na makulong siya, kaya gagawa siya ng paraan. Nakita naman ni Harry na nagiinom ang dad niya at kaya lumapit siya dito. Tinanong niya ang Daddy Carlos niya kung ano ang plano niya sa tita Lynette niya. Kaya pinakiusapan niya ito na kung pwede na nila itong pakawalan dahil naaawa na siya sa tita Lynette niya. Natigilan naman si Carlos sa pakiusap ni Harry. Galit naman na sinabi ni Carlos kay Harry na hindi ko pwedeng pakawalan ang tita Lynette mo dahil kapag nakulong ako, makukulong ka rin. Damay ka na dahil sa ginawa mong pagtatakip sa akin. Kaya wag mong ipilit ang gusto mo dahil hindi ko gagawin ang pakawalan ang tita Lynette mo. Hindi naman matanggap ni Harry na damay na siya sa ginawa ni Carlos at maaari din siyang makulong. Sabi ni Harry na hindi totoo yan, Dad, wala akong ginagawang masama. Dahil ang akala ko, mapakikiusapan kita na pakawalan na natin si tita Lynette, kaya hindi ako nagsumbong sa mga tanod kanina. Maawa ka sa kanya, Dad. Nangako naman si tita Lynette na hindi kanya ipapakulong basta pakawalan mo lang siya at para malinis mo na rin ang pangalan mo sa kanila na hindi mo sinasadya ang mapatay si tita Irene. Sabi naman ni Carlos kay Harry na pinaniniwalaan mo ba siya sa mga sinasabi niya sa'yo? Galit naman na sinagot ni Harry si Carlos na, oo, mas naniniwala ako sa kanya kesa sa'yo. Kung hindi mo siya pakakawalan, mapipilitan ako magsumbong sa mga pulis at ako ang magsasabi sa kanila kung ano ang totoong ginawa mo. Sabay tumalikod si Harry kay Carlos. Hindi naman nagustuhan ni Carlos ang sinabi ni Harry kaya gumawa siya ng paraan para pigilan niya ito. Kinuha niya ang kawali at mabilis niyang pinalo sa likod si Harry at nawalan ito ng malay dahil ito lang ang paraan para mapigilan niya si Harry sa gagawin nito. Nang makita niyang wala ng malay si Harry, humingi ng tawad si Carlos sa nagawa niya. Kung sana hindi ka nangialam sa mga plano ko, Harry, hindi sana mangyayari ito sa iyo dahil hindi ako papayag na mawala ang tita Lynette mo sa akin at mas lalong hindi ako susuko sa mga pulis. Maya-maya ay dinala niya ito sa kwarto kung saan nakakulong si Lynette. Ikinagulat ni Lynette nang makita niyang walang malay si Harry, kaya galit na galit si Lynette kay Carlos at sinabihan niya na ito na anong ginawa mo kay Harry. Napakasama mo talaga, Carlos, pati anak mo dinamay mo. Galit naman na sinabihan ni Carlos si Lynette na wala kang pakialam at sinisigurado ko sa inyo na hindi kayo makakatakas na dalawa. Sa East Ridge, nabuhayan ng loob sina Annalyn nang makita nila na tumunog ang tablet ni Harry at nalaman nila kung nasaan ito. Hindi na nag-aksaya ng panahon pa sila Annalyn kasama si Regan at Doc Lyndon para puntahan ang kinaroroonan ni Harry. Matagpuan kaya nila Annalyn ang nanay Lynette niya? Ano ang gagawin ni Harry ngayong bihag na din siya ng ama niyang si Carlos? Maililigtas pa kaya nila si Harry at Lynette sa kamay ni Carlos? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.